tayo po ay umawit po dito po sa naka-flash po sa ating pong mga screen doon sa krus. Yan po, purihin po ang Diyos. At habang pong hinihintay pa po natin yung ating pong ilan pong mga kapatid, minsan pa po tayo pong umawit po. Matamis na kapayapaan.
Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit at bago po tayo magpatuloy po, tayo po ay manalangin po mga kapatid. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na ipinagkaloob niyo po sa amin, bagamat po kami ay hindi po magkakasama face to face at physically, pero kami po ay muli po inipon po ninyo through online para amin pong ipagpatuloy ang aming pong pag-aaral, pakikinig ng niyo pong mga salita. Muli po Ama, ang aming pong dalangin na patnubayan niyo po kami na ang banal na Espiritu ang siya pong tumulong po sa aming pakikinig, sa aming pong pag-aaral at patuloy na ihanda ang aming pong puso't isipan para po sa aming pong continuous po na lesson po about po sa church, about po sa mga role po ng mga kababainan. At patuloy ang dalangin po namin na ito po ay amin pong matutunan, lalo na po sa iglesia po ninyo sa Valenzuela, ang mga bagay po na inaaral po namin patungkol po sa iglesia. At patuloy na amin pong dalangin ang pong anak na gagamitin, kami pong mga makikinig, at sa lahat po na makakapanood po sa video na nakapost po sa Facebook, ang banal na Espiritu ang patuloy po na manguna po sa pagpapahayag ng iyong pong mga salita. Napasalamatan po namin ang patuloy din po na pangunguna po ninyo at sa lahat po ng mga nakapag-join. Patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa sa mga kapatid pa rin po na magjo-join pa lamang po ay sa inyo po namin patuloy na pinagkakatiwala at patuloy na ingatan niyo rin po ang lahat po. At muli itong lahat po ay amin pong hinihiling sa tanging pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Po muli po magandang gabi po mga kapatid. At ngayon po ay mag-start na po tayo sa ating pong online Bible study. At binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong pag-aaral po ngayong pong gabi. Magandang gabi po mga kapatid. Mag-check lang po ako ng ating audio kung okay po ba yung ating audio. Sa akin po malinaw po, Brother Wilson. Okay, sige, salamat mga kapatid. Akin po malinaw, bro. Salamat mga kapatid at magandang gabi sa bawat isa sa atin. No? Noong mga nagdaan na pag-aaral natin, napag-aralan po natin yung tungkol pa rin sa mga women's, sa mga kababaihan. Bagamat nakita po natin na tayo po ay nilalang ng Diyos na pantay, no? Ang lalaki at ang babae, tayo po ay nilalang na pantay na kawangis po ng Panginoong Diyos. At maliwanag din pagkarating sa kaligtasan, walang Hudyo, walang Grego, walang lalaki o babae, pantay-pantay din po natin ito na natamasa bilang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit nakita natin ang isang mahalagang katotohanan pagkarating sa iglesia o sa church na itinayo ng Panginoon. No? Maging sa mata ng Diyos, mayroong itong kaayusan, no? In order. God put this into order. At nakita natin na ang mga kababaihan, ang kanilang pangulo ay walang iba kundi ang lalaki, at ang pangulo ng lalaki ay ang Panginoong Hesus, at ang pangulo ng Panginoong Hesus ay ang ating Diyos Ama na nandun sa langit. Sa ganyang kaayusan ay tinitignan ng mga anghel ang iglesia. Ano po, kaya nakita natin ang kakaibang sabihin natin na kalagayan ng mga kababaihan pagkarating sa iglesia. Hindi nangangahulugan ito ng kanilang pagiging mas mababa, kundi nangangahulugan ito ng pagpapasa o pagbibigay nila ng importansya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung paano ang lalaki rin ay kailangan magbigay ng importansya sa Panginoong Hesukristo. Nakita natin na sila ay
pinayuhan na maging keep silent sa mga pagtitipong iglesia. Ah, Yan po ay maganda na matignan natin. Sabi ko nga, hindi yan negative, kundi yan po ay isang positibo sapagkat yan po ay naglalayon ng ah, kaayusan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay Diyos po ng kaayusan. Subalit ngayong gabi sa biyaya ng Panginoon at ng kanyang mga salita ay muli tayong mag-aaral tungkol sa mga kababaihan in general, not only in the church, kundi in general, na kung saan ang isang kababaihan ay tunay na nakalulugod sa Panginoong Diyos. Kaya ang pinaka-topic natin ay ang babae na nakalulugod sa Diyos. At yun yung pinaka-topic natin, no? At siguro bago natin talakayin yan, bagamat nanalangin ang kapatid na dyan, ay gusto ko rin humingi ng patnubay sa Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Amin pong inaasahan ang pagkilos mo sa bawat isa, sa bawat tahanan, lalong-lalo na po sa pag-aaral sa iyong mga salita. Alam po namin na sa aming mga sariling karunungan, kalakasan at kakayahan ay hindi po namin lubos na masisilayan ang mensahe mo at ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Kaya inihingi po namin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang siyang sumaaming lahat at siyang magbukas ng aming mga puso at kaisipan upang masilayan namin ang mga katotohanan po ng iyong mga salita. Lalong-lalo na po na may kinalaman po sa mga kapatid po namin, mga kababaihan. Pagpalain mo po ang gabing ito, pagpalain mo po ang bawat tahanan, at ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. At napakaganda po ng topic natin ngayong gabi sa ating Bible study. Hindi lamang po ito para sa mga kababaihan, no? Ito rin ay para sa ating mga kalalakihan. Sapagkat malaking bagay yung alam natin yung mga biblical principles kung paano ang mga kababaihan ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Number one sa ating mga kalalakihan ay to appreciate yung mga katotohanan ito tungkol sa kanila, no? At lalo natin silang pakamahalin. At the same time ay matulungan din natin sila na masumpungan sa kanilang buhay ang ganitong kalagayan na sila ay maging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Not only sa church at sa even in family matters ay napaka-importante ng pag-aaral natin na ito, no? Sapagkat alam naman natin na ang family ang siyang unang itinatag na institusyon ng Panginoong Diyos at yan ay isang binabalangkas ng mag-asawa. Kaya napakahalaga rin na matutunan hindi lamang ng mga kababaihan kundi maging tayong mga kalalakihan. Sapagkat sabi katulad ng sinabi ko ay ito ay magiging malaking bahagi upang matulungan din natin ang mga kapatid natin o ang mga asawa natin o ang mga anak natin na maging magaling tayong leaders o tagapayo sa kanila. Kaya very very interesting itong topic natin na ang babae na nakalulugod sa Panginoong Diyos. Una, gusto ko rin tignan muna natin na ang pananaw ng sanlibutan, no, o yung sukatan ng mundong ito pagkarating sa
mga kababaihan yung kanilang kahalagahan, yung kanilang kagandahan ay hindi panlabas, no? Sapagkat sa sanlibutan ito ang kanilang sukatan ay yung tinatawag na panlabas na kagandahan o yung beauty and brain na tinatawag o kung minsan ay sa mga possession o yung pag-aari o maging yung popularidad, no? Minsan ganyan sinusukat ng mundong ito. Paano masabi ng isang babae ay sabihin natin na siya ay nakalulugod, no? Pero iba ang sukatan ng Panginoong Diyos. Ang sukatan ng Panginoong Diyos ay hindi panlabas kundi panloob. Yung tinatawag na character o yung pag-uugali, yung puso na may pagkatakot sa Panginoong Diyos. Yun ang tinitingnan, no? Yun ang sukatan. Kaya mahalaga rin katulad ng aking nasabi na matutunan natin lahat, maging lalaki at babae, ang katotohanan ito. Sapagkat minsan ay nadadaya tayo ng mga panlabas o yung tinatawag natin na panukat ng mundong ito, no? Maraming mga kababaihan yung sinisikap nila yung bagay na yon dahil akala nila sa ganung paraan sila ay magiging excellent o magiging sabihin natin na kagalang-galang o kalugod-lugod. Maganda po na makita natin yung tinatawag na mga biblical principles, no? Tulad daw ng isang mag-aalahas, kung minsan ang isang mag-aalahas ay nagdi-display ng iba-ibang mga bato, no, sa kanyang jewelry shop. Pero merong natatanging bato roon, yun yung tinatawag na diamante or diamond, kung saan ito ay talagang mahalaga, mahal, no? Yung valuable, very rare, at iba yung kinang nito, no? Yung kinang ng batong ito. Ganon din daw ang babaeng nakalulugod sa harapan ng Diyos. Siya ay iba, no? Iba yung kanyang kalalagayan. Kaya pagka pinag-aaralan yung about sa mga godly women, virtuous women, alam ninyo ang very excellent ay walang iba kundi ang mismong mother ni King Lemuel, no? Sa Proverbs chapter 31, makikita natin ay simula verse 10 hanggang sa matapos sa biyaya ng Panginoon, ito yung mga tatalakayin natin. Ito ay masasabi natin na magandang halimbawa at masasabi nating kalugod-lugod na isang babae ay walang iba kundi ang mismong ina ni King Lemuel. Sapagkat dito sa verse 31 ang sabi rito, ang mga salita ng Haring Lemuel ang sanggunian na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Anong anak ko o ano o anak ng aking bahay bata at ano o anak ng aking mga panata. Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, ang iyong mga lalaki sa lumilipol ng mga hari. Kaya ang chapter 31, ang pinaka-background nito ay ang mga description o ang mga pag-uugali, mga katangian ng isang godly women o babaeng nakalulugod sa Diyos ay masusumpungan sa magulang o ina, mother ni King Lemuel. Kaya sa tulong ng kanyang mga salita ay atin pong at sa tulong din ng Espiritu Santo, ito po ay ating tatalakayin. Bagamat ito ay mahaba, hindi na po natin babasahin, iisa-isahin natin ang mga magagandang katangian ng nanay ni Lemuel, ni King Lemuel.
At dito sa chapter 10 o chapter 31 verse 10 hanggang verse 12, ganito ang ating mababasa. Sabi niya, isang mabait na babae, sinong makasusumpong sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga ruby. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y di kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Una, pinakikita po rito na ang babaeng nakalulugod sa Panginoong Diyos, masasabi natin siya ay isang napakahalaga. Kaya alam po natin na hindi po mababa ang kalagayan ng mga kababaihan. Sila po ay napakahalaga, both sa family, sa community, sa iglesia. Hindi po natin matatawaran yan. Sabi nga rito sa verse 10, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. O sa ibang salin, more than rubies. Ang ibig sabihin nito, siya ay extremely valuable, precious, mahalaga. At kung titingnan natin, very rare, bihira. Bihira, ang sabi rito, sinong makasusumpong? Who can find a virtuous woman? Kumbaga, napakahirap po na makita ito, lalo-lalo na sa panahon natin, na kung saan ang mga kababaihan ay sinisikap nila, no, na maging above sila sa mundong ito at sa ibang mga bagay. Kaya nga, meron ng mga women's league, meron ng kung ano-anong mga asosasyon ng mga kababaihan, no? Ang mundong ito pinapalakas yung boses, yung kapangyarihan ng mga kababaihan. Marami ng mga naging pangulo, presidente ng mga bansa o mga nasa matataas na posisyon, no, ng mga kababaihan. Yan ang dekorasyon ng mundong ito. Yan ang gusto ng dyablo. Tandaan po natin. Kaya masasabi natin na very rare, napakahirap na masumpungan, makita ang mga babaeng tunay na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat kung meron, at ito'y dapat makita, lalo-lalo na sa mga believer, yung ang babaeng, sabi niya, igit pa sa mga rubies. Una, yung sinabi rito, more than rubies, is far from above rubies, ito ay nagpapakita ng kanilang kahalagaan at yung kanilang noble character. Ina-highlights nito yung kanilang value. At ang value nila ay wala doon sa panlabas, kundi ang kanilang value ay nandoon sa kanilang character, yung sa kanilang integrity, doon sa kanilang karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos. At ang mga ganitong klaseng mga kababaihan na nakalulugod sa Panginoong Diyos, ito ay higit pa sa kayamanan. Kaya nga sabi niya, her price is far from above rubies. Higit po ito sa treasure. Kaya napakahalaga na masumpungan ng Diyos ang mga ganitong uri, sabihin natin na mga
mananampalataya na mayroong natatanging pag-uugali, bunga ng kanyang pananampalataya at pananahan ng Diyos sa kanyang puso. Kaya sa unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 4, sinasabi rin dito sa unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 4, no? Sabi rito, ito basahin ko na lang kay John. Sabi niya, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritu, maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ito yung kahalagahan ng pagiging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Hindi sa kayamanan, hindi sa pinag-aralan, hindi sa ano pa mang bagay o kagandahan, kundi ang nakalulugod sa Diyos, ang sabi niya rito, yung puso, maamo, na pinananahanan ng Espiritu. Kaya ginamit niya yung may damit na walang kasiraan ng Espiritong maamo at payapa. Sabi niya, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Kaya ang tunay po na nakalulugod sa ang babaeng nakalulugod sa Panginoong Diyos ay wala sa panlabas, wala sa mga bagay na kayamanan o yung material possession, kundi ito ay nasa kanyang pananampalataya, nasa kanyang paglakad sa Panginoong Diyos, sa kanyang pagtitiwala at sa pangunguna ng Panginoong Diyos. Aasahan natin na ang Diyos ay masigit niyang binibigyang halaga ang mga ganitong uri ng mga kababaihan. Yung masasabi natin na sabi pa nga rito, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, yung kanyang faithfulness. At siya hindi kukulangin ng pakinabang. Shall have no need of spoil. Sabi niya, gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Meaning, consistently. Yung tinutukoy dito yung kanyang faithfulness sa kanyang asawa ay tulad na rin parang siya itapat sa Panginoong Diyos. At yung kanyang support sa kanyang asawang lalaki ay masasabi natin dito sa verse 12 parang unwavering, no? Hindi matatawaran. At masasabi natin na consistent, ito'y nagpapatuloy, ito'y kanyang pinangangalagaan. Kaya sabi doon sa verse 12, gumagawa siya ng mabuti sa kanya, ang tinutukoy dito ang kanyang asawa, at hindi kasamaan lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Kaya napakaganda. Ito yung babaeng na nakalulugod, very precious, valuable, no? Mapagkakatiwalaan siya ng kanyang asawa at wala siyang tanging hinahangad kundi ang kabutihan ng kanyang asawa. Kaya yun yung babae na nakalulugod sa Panginoong Diyos. Siya ay napakahalaga. Yun ang
siya ay napakahalaga sa Panginoong Diyos. At ganoon din, siya ay mahalaga sa kanyang tahanan, siya ay mahalaga sa kanyang asawa, siya ay mahalaga sa kanyang mga anak, siya ay mahalaga sa church, no? Siya ay mahalaga sa kanyang komunidad. Siya ay mahalaga higit sa lahat sa Panginoong Diyos. Kaya hindi natin matatawaran ang kalagayan ng yung tinatawag na godly women. At siguro dito sa susunod, yung simula verse 13, makikita natin na yung godly women ay siya ay napakasipag na babae. Both physically, spiritually, materially. Siya ay napakasipag. Ayon dito sa, kung babasahin natin yung verse 13 hanggang sa mga sumusunod, siguro basahin natin, sabi niya, siya ay humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawa kusa ng kanyang mga kamay. Siya ay parang sasakyang dagat ng kalakal, nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya ay bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sangbahayan at ng kanilang gawain sa kanyang alilang babae. Kanyang minamasdan ang bukid at binibili. Sa pamagitan ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang bisig. Kanyang namamalas ang kanyang kalakal ay makikinabang. Ang kanyang ilaw ay hindi mamamatay sa gabi. Napakaganda. Dito sa 19 sabi niya, kanyang tinangan ang kanyang mga kamay sa panulid at ang kanyang mga kamay ay humahawak ng panghabi. Kung titingnan natin, no, she worked hard, masipag, at siya ay nagtatrabaho. Makikita natin yung kanyang hangarin para sa kanyang pamilya. Siya ay, sabi nga dito sa verse 14, 15, sabi dito, siya ay parang mga sasakyan ng dagat ng kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya ay bumabangon naman samantalang gabi pa, no? Makikita natin na siya ay naghahanda, siya ay nagpapagal, no? Siya ay nagpo-provide sa kanyang pamilya. Malaking tulong siya, malaking yung kasipagan niya ay hindi matatawaran. Actually, marami akong mga kababaihan na kilala na talagang super yung kanilang malasakit, family, no? They carry the burden ng family. Sila ay very industrious, sila ay napakatalino sa pagpaplano, yung sa kabuhayan na naayon sa kalooban at nakalulugod sa Panginoong Diyos. Kaya nga inalintulad siya sa isang ilaw na hindi namamatay, no? Parang laging nandyan siya, tumatanglaw. Kaya nga minsan meron ako nakikita sa mga Facebook, sabi nila, yun daw, buti pa raw yung katulong, may day off, yung mga nanay, walang day off. Kasi parang 24 hours. Talaga yung kanilang malasakit. Kaya hindi lang yung sipag, kundi yung malasakit. Godly women, ang isang babaeng nakalulugod sa Diyos, siya ay tapat, mapagkakatiwalaan, maganda ang kanyang pag-uugali, minamahal niya ang kanyang asawang lalaki at iniingatan niya na wag madungisan ang kanyang asawang lalaki. At higit sa lahat, ang babaeng nakalulugod sa Diyos, bukod sa siya ay masipag,
masasabi natin dito na siya ay mapagmahal sa kanyang tahanan. Yun siguro yung pwede nating makita sa babae na masasabi natin na ang lahat ng kanyang ginagawa, whether sa tahanan, sa kanyang komunidad, sa iglesia, ito'y ginagawa niya para sa Panginoon. Kaya ang babae na nakalulugod sa Diyos ay hindi lang nagiging tapat siya sa kanyang may bahay, sa kanyang asawa. Tapat siya sa Panginoon. Tapat siya sa kanyang pamilya. Sabi nga sa Colossians 3:23, whatever you do, Colossians 3:23, sabi rin sa Colossians 3:23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kumbaga hindi yung parang showy lang, no? Hindi yun. Hindi lang para mapurihan siya, ma-excel siya, hindi yun. Bagamat kung minsan ito'y ginagawa nila ng may kahinahunan, katahimikan, pero makikita mo, hindi man sila minsan napapansin ng mga tao, pero ang Diyos, sabi nga, na nakakakita sa kanya ay nalulugod sa kanya sapagkat siya ay nakikita na siya ay tapat sa kanyang mga gampanin bilang isang babaeng nakalulugod sa Diyos. Masipag at punong-puno ng dedikasyon para sa kanyang pamilya. Either yung hindi lang naman mga kababaihan na nanay ang tinutukoy dito. Meron din naman na kahit na mga single or sabihin natin sa mga anak, mga lalo na kung may edad na, no? Yung mga ganito na mga kababaihan ay yung talagang very supportive sila sa family. At hindi lang sa family, very supportive sa kanilang mga magulang, very supportive sa gawain ng Panginoon. At yan ito ay very dedicated sila na ginagawa ang mga gampaning ito sapagkat ito'y ginagawa nila para sa Panginoon. At ito yung bagay na nakalulugod. Minsan kasi pagka para sa tao yung ginagawa natin, minsan pagka wala ng appreciation, wala na. Parang tinatamad na natin gawin. Kasi hindi naman ako na-appreciate. Hindi naman ako napapansin ng mga tao. Minsan po kasi, ako sa aking karanasan, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, madalas ganun eh. Minsan, pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, dahil ako ay nakatingin sa Panginoon, alam ko ang Panginoon, sabi nga, sa mga Pedro 6:10, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong ginawa. Kaya ilang taon na rin ako sa paglilingkod. Kung ano yung ginagawa ko noon hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin. Kasi pagka para sa tao lang parang ningas kugon yung tawag sa ating mga Pilipino, no? Ningas kugon, parang sa umpisa lang. Pagka hindi na pinapansin o parang walang appreciation, hindi na natin ginagawa. Subalit ang mga ganitong mga paggawa, no? Yung ginagawa nila para sa Panginoon, yung kanilang yung kasipagan, yung mga binasa natin dito, no? O gumigising ng maaga. Pagka ito'y ginawa natin hindi lang para sa pamilya kundi para sa Panginoon. Ito ay masasabi natin na katangian ng isang babaeng nakalulugod sa Diyos. Ano man ang ginagawa niya, gawa niya ito sa Panginoon. Kaya nga sabi rito sa ating binasa, verse 18, sabi niya,
kanyang namamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang, kumbaga parang in ahead of time, alam niya na ito ay magiging mabuti. Sabi rito, etong gusto ko, ang kanyang ilaw ay hindi mamamatay sa gabi. Ibig sabihin, consistently, ito ay kanyang ginagawa, pinagpapatuloy, kahit na sa kabila ng mga pagsubok o sabihin nating mga trials, testing. No? Kaya, ano yung pangatlo? Una, siya ay ang babaeng nakalulugod sa Panginoong Diyos. Una, siya ay diba, mahalaga, no? Pangalawa, siya ay napakasipag at napakatalino, no? Sa kanyang at ginagawa niya ito para sa Panginoon. Doon sa 14 and 15 ay mapapansin natin, ginagawa niya yung kung ano yung makabubuti sa kanyang sangbayan. Siya ay parang mga sasakyang dagat. Kasi noong unang panahon yan, yung mga nagdadala ng mga kalakal eh. Although noong una, barter, yung parang palit-palit lang. Pero yung parang merchant, no? Ganoon siya kasipag at ganoon yung kanyang takbo ng kanyang kaisipan. Sabi rito, siya ay bumabangon naman samantalang gabi pa, yung kanya talagang masikap, masipag, masikap para sa kanyang pamilya at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan. Kaya yung mga nito po na mga kababaihan, although kahit maging sa kalalakihan, dapat ang mga ginagawa natin sa ating tahanan, sa ating sambahayan o maging sa iglesia o sa ating komunidad, gawin natin ito para sa Panginoon. Naalala ko noong una-una po kaming nakakapag-negosyo ng butika. Yung bago-bago pa lang, yung una talaga ng mga panahon. Kasi meron time na ako po ay parang ang hirap gumising sa umaga eh. Pero alam nyo, nung mga panahon na yun, dahil maaga talaga kaming nagbubukas, lalo na nung bago-bago pa, ibinilang ko yun na parang paglilingkod ko rin sa Panginoon. Inspired din ako na gumising ng maaga. Ako talaga, at kaming sasakyan noon, pipikapin ko yung gamot sa isang kapatid na tumutulong sa amin sa may dao. No? Ang sasakyan noon ay kailangan ka munang pumunta pa sa Golangko bago ka sasakay. Kaya ang ginagawa ko ay doble. Pupunta muna ako ron, pipila bago ako makauwi. Karton-karton ay nasa pasan ko. Although mahirap, pero nagiging masaya ako dahil ginagawa ko yun para sa Panginoon. Ganoon din para sa aking pamilya. Kaya, hindi lang sa mga kababaihan. Pero dito, marahil ang nanay ni King Lemuel ay kinakitaan ng ganitong katangian. Siya'y napakasipag, siya'y napakasikap para sa kanyang pamilya. At ang ganitong kasipagan at ang ganitong paggawa na gumagawa para sa Panginoon, ito ay masasabi natin na nakalulugod sa Panginoon. Masasabi natin na ang ganitong kababaihan, mapananay man, mapasingle man sa tahanan, no, ay masasabi natin na babaeng nakalulugod sa Panginoong Diyos. At siguro, yung pangatlo, dito sa verse 20 ng chapter 31, sabi rito, iginawad niya ang kanyang kamay sa dukha. Oo, inaabot niya ang kanyang mga kamay sa mapagkailangan. She stretched out her hand to the poor. Yes, she reached for her hands to the needy.
Ang babae na nakalulugod sa Diyos ay siya ay mayroong puso na maawain. Na puso na maawain. Hindi lamang siya nakatingin sa pangangailangan ng kanyang pamilya, nakatingin din siya sa mga pangangailangan ng kanyang kapwa. Ang ibig sabihin nito, mayroon siyang intimate relationship sa Panginoong Diyos. Kasi yung puso niya nagre-reflect ang kabutihan ng Diyos. Sign yan na siya ay mayroong intimate relationship with God. Yung kindness kasi bunga rin ng Espiritu Santo yan. Nakikita niya yung pangangailangan noong iba at inaabot niya ang kanyang kamay ng mayroong pagmamahal. Hindi niya ginagawa yon para bumilib sa kanya, no? Hindi. Ginagawa niya yon para sa Panginoon. Nagre-reflect yung kanyang generosity, yung kanyang pagiging maawain, yung kanyang pagtulong sa iba-iba, no, sa family or sa mga relatives, sa mga community, sa church. Ito ay nagdadala ng malaking kagalakan at pagpapala sa nakararami. Sapagkat siya ay mayroong pusong maawain. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9 and 10, sabi niya, wag tayong, siguro basahin natin, Galatians chapter 6, 9 and 10, wag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Ibig sabihin, pagka-consistent yung pagtulong natin, talagang ginagawa natin to para sa Panginoon. No? Dahil nga yung puso natin ay nagre-reflect yung kagandahan loob ng Diyos. Ito ay mayroong, yung sinasabi niya rito na mag-aani, ito yung reward. Mayroong reward. Pero kung yung ating pagtulong ay ginagawa para lang sumikat tayo o kaya para mataas yung sarili natin, alam naman ng Panginoon yon. At yung mga ganong bagay ay sa tingin ko ay walang reward, no? Sa verse 10, ang sabi sa verse 10, sabi niya, kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Okay yung pagtulong natin sa mga relatives, sa community, pero ang sabi rito, sabi niya, especially unto them who are of the household of faith. Yung sa mga kapatiran. Kaya ito ay isang napakaganda ring katangian, no? Yung puso na maawain. Yung godly women ay mayroong puso na maawain at nakahandang tumulong. Kaya nga sabi doon sa verse 9 ng Galatia, samantalain habang may pagkakataon. Una, paano natin magagawa yon? Yung, and let us not be weary in well-doing. Huwag tayong mapagod. Magpatuloy tayo. No? Paano natin magagawa yon? And let us not be weary in in due season, sabi niya, we shall reap if we faint not. Kaya, ibig sabihin nito, lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Kapag tayo ay nakikita niya o nakikita ang mga kababaihan na ganito na mayroong malambot na puso at pusong maawain, madali siyang makilos ng Panginoon para ang Panginoon ay kumilos din sa iba na nangangailangan. Isang napakaganda na katangian ng isang masabi natin na babaeng nakalulugod sa Panginoong Diyos.
Dito na tayo sa 25. Sabi niya, kalakasan at kamahalan siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Kanyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kanyang sangbayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Ang isang masasabi natin, hindi lang ang isang babae na nakalulugod ay mayroon siyang, sabihin natin, na karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos. Sabi kasi dito sa verse 26, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan, yun yung scripture, no? Kaya dito makikita natin yung kanyang kalakasan, ng sabi rito, ay nasa Panginoon, sa kanyang relasyon sa Panginoon. Sabi niya, kalakasan at kamahalan, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Ang tinutukoy dito yung kanyang pananampalataya, na andoon yung kanyang kalakasan, doon yung strength niya. Ang kalakasan na tinutukoy dito, na only physical, yung spiritual, no? At ang spiritual na kalakasan niya ay nagmumula sa Panginoon, para itong damit na ipinasuot sa kanya ng Panginoon. Kaya napakahalaga na ang isang babae na masasabi nating nakalulugod sa Diyos ay napupuno siya ng salita ng Diyos. Kaya nga, ito yung nagiging pamantayan niya. At ito na rin ang bumubuka ng kanyang mga bibig, no? Yung kautusan. Sabi niya, at ang kautusan ng kagandang loob ay nasa kanyang dila. In her tongue, in the law of kindness. Tinutukoy dito yung scripture. Kumbaga, yung mga ginagawa niya ay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Napakahalaga niyan. Kaya siya ay nagiging matibay dahil ang kanyang relasyon sa Panginoong Diyos ay matibay. Kapag kasi tayo ay nasa Panginoong Diyos, lalaki at babae, ay hindi tayo matitinag. Yun ang isang kalagayan, no, yung kanyang intimate relationship with God. Ang relation po kasi, pinatitibay ito ng komunikasyon. Ang relasyon natin sa Panginoong Diyos, pinatitibay ito ng ating komunikasyon. Ang pagbabasa ng Biblia, tayo nakikinig sa Diyos. Sa ating pananalangin, ang Diyos ang siyang nakikinig sa atin. At diyan, tumitibay tayo. Sabi nga sa Awit 46 verse 5, no? Pagka ang Diyos ay laging kasama natin, hindi tayo matitinag. Awit 46 verse 5. Sabi rito, although ito ay tumutukoy sa mga kababayan, sabi niya, God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Ang Diyos ay nasa gitna niya. Siya hindi makikilos. Tutulungan siya ng Diyos na maaga. Napakaganda. Kaya ito yung babaeng nakalulugod sa Diyos. Yung mayroon siyang matatag na pagtitiwala sa Diyos. Mayroon siyang matibay na relasyon sa Panginoong Diyos. At masasabi nating lumalago siya sa mga salita ng Diyos. They spend time in reading God's Word. They spend time in praying. Sa kabila ng kanyang kaabalahan sa kanyang mga gawain, pangbahay, at gawain sa labas, at gawain pa sa kanyang spiritual na buhay, ay mayroon siyang panahon para patibayin ang kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya inialin tulad tayo
tayo ay nagbubulay araw at gabi sa salita ng Diyos ayon sa Awit Kapitulo 1. Inialin tulad niya tayo sa isang puno na natanim sa siping ng agos ng tubig. Tayo ay tumitibay, naguugat, lumalalim at nagbubunga. Ganyan ang isang babaeng nakalulugod sa Panginoong Diyos. Meron siyang tinatawag na intimate relationship with God. At kauli-ulian, dito sa verse 27, ang sabi rito hanggang 31, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahan loob ay nasa kanyang dila. Sabi rito, nagsisibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya niya na sinasabi, maraming anak na babae ay nagsigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon, siya'y pupurihin. Bigyan niyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Makikita natin po na ang babaeng nakalulugod sa Panginoong Diyos ay tunay na pinagpala. Blessed women. Siya ay pinagpala. Siya ay nakukuha niya yung papuri ng kanyang asawa, papuri ng kanyang pamilya, papuri. At ang papuri na yan ay papuri na nagmumula sa Panginoon. Ang kanyang sikreto, hindi yung kanyang charm, hindi yung kanyang ganda, yung bihis, hindi, yung kanyang status. No? Hindi yun ang kanyang sikreto. Ang sikreto niya ay yung pagkatakot niya sa Panginoon. Sabi niya, that feareth the Lord. Favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Mga kapatid, sabi nga sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 4, siguro basahin natin ito. Maganda to at dito na tayo magwawakas. Sabi sa unang Pedro, 1 Peter chapter 3, 4, sabi niya, huwag sa labas ang gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsuot ng mga hiyas nito o pagbibihis ng maringal na damit. Verse 4, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, na may espiritong maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ito ang tunay na nakalulugod. Ito ang babae na tunay na nakalulugod sa Diyos. Kaya nakita natin bilang conclusion natin, siguro, una ay iba pala yung pananaw ng mundong ito sa pananaw ng Diyos. Ang isang nakalulugod sa Panginoong Diyos, siya ay tapat, siya ay mapagmahal, siya ay maawain, at siya ay tunay na ginagalang ang kanyang asawa, kanyang mga anak, at ganoon din ang mga tao sa kanyang paligid. Kaya yung verse 30, napakagandang i-memorize nito. Sabi niya, favor is deceitful. Ang lingap ng magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon, siya'y pupurihin. Nawa po, mga kapatid, ang aking panalangin ay ang bawat mga kababaihan sa ating kapulungan ay masumpungan ng Diyos. Ito ay isang hamon sa ating mga kababaihan. At ito rin ay isang
katotohanan na ang mahalaga ay maging kalugod-lugod tayo, maging lalaki at babae, maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi nga, ang pagtingin ng mundong ito ay walang kabuluhan. Pagpalain nawa ang mga salita ng Diyos at tayo ay dumako sa isang panalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa po ang mga salitang ito ay tunay na magdala ng hamon, magdala ng pagnanais na masumpungan ang mga katotohanan ito sa mga buhay ng aming pong mga kapatid na kababaihan. Tunay na nakalulugod sa iyong harapan. Tunay na mahalaga sa iyong harapan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang gabing ito. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po. Baka may mga question po tayo. Kaya alas talaga ako ng maraming time para po dito. Siguro balik ko muna po sa ating MC. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa ating pong kapatid at sa mensahe po na ating pong narinig. At ngayon po ay welcome na po tayo sa ating pong mga katanungan. Nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer. Pwede po tayo mag-open po ng ating pong mga microphone. Kung meron po tayong katanungan po regarding po sa ating pong napakinggan, mga kalalakinan, mga kababainan, ay welcome po na makapagtanong po. Sige po, kung meron din pong nanonood po sa ating pong Facebook Live, pwede po tayong mag-comment po para po sa mga katanungan din po. Sige po mga kapatid, wala po ba tayong question po? Okay po, marahil po yung ating pong silence ay pinapakita po na naging maliwanag po ang ating pong napakinggan. At nawa po ito po ay patuloy po na maging encouragement. Hindi lamang po sa mga kababainan, kundi bilang isa pong iglesia. Patuloy po na nakikita po natin both sa men's and women's ang mga role po bilang sa church. At ganoon din po individually. At patuloy po na isama po natin sa prayer po ito pong mga napag-aaralan po natin. Ito po hindi lamang po natin napapakinggan, ipatuloy po na ito po ay atin pong natututunan at naisa sa buhay sa tulong at biyaya din po ng Panginoon. Sa ating pong closing, kung wala na po tayong question, tayo po ay manalangin at hilingin po natin kay Brother Jim na pangwakasan po tayo sa isa pong panalangin. Magandang gabi mga kapatid. Maliwanag po ba ako? Yes po, Brother Jim. Ngayon po, kung wala na po tayong mga katanungan, tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila ka at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa isa pang araw na muling pinagkaloob mo.
na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita sa pamamagitan ng online. At pinagpapasalamat din po namin, Ama, ang magandang internet connection na patuloy niyo yung pinagkakaloob sa amin. Bagamat kami ay magkakalayo, kami ay pinaglapit mo sa pamamagitan po nito. At salamat din po sa kapatid na iyong ginamit na nagayag ng iyong mga salita. Patuloy po na ikaw ang magbalik sa kanya ng pagpapala, maging sa kanyang pamilya. At salamat din po sa mga kapatid na ginagamit mo sa ganitong pagkakataon. Kayo rin po ang magpabala sa kanila. At salamat din po sa mga kapatid na biyayaan nyo ng time na pag-online. Ganun din po, pagpalain nyo rin po sila at ang kanilang pamilya. At sa amin pong mga natutunan ngayong araw na ito, na yung mga salita, ito po ay may sa buhay po namin, lalo-lalo na po ang mga kababayan sa kanilang mga role bilang babae ng iglesia at gampanan po nila ang mga kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon sa Kristo. Amen. Good evening po. Salamat po mga kapatid. At God bless po sa ating lahat. God bless. Good Brother evening. Eugene, muna. Kuya EJ, ingat po. Ingat, bro. Good day, yo. Mukhang Ingat ito ka. ka, Ingat bro. po. God bless po. Ingat. God bless po. Bye-bye. Brother Jay, ano kaya, nasa Mars. Bye-bye. Opo, bye-bye. Bye-bye. Bye po. Bless po sa lahat. Bye-bye. See you sa ating mundo. All. Bye-bye. Hello! Bye-bye po. Bye po. Bye-bye. Bye-bye. Sister Ed, Sister Rosita. Good Bye-bye day sa po. inyo lahat. Bye po, guys. Bye-bye. Kain tayo ng pansit canton. Bye-bye. All on Sunday. Keep it po. God bless.
po.